Good morning at balikan ko lang ng konti yung ating napag-aralan nung last lesson hanggang sa makapunta tayo sa ating panibagong tatalakayan. Until a person comes to Christ, his attempts to cope with the problems of life are nothing more than shadow boxing. It is only through a right relationship with God and His Word that we can understand the source and solution to our problems. The fall of man was devastating to the peace and the harmony of both our personal and social life. The confusion that followed resulted in the error of pointing the finger at everything except the real problem. Sin is the problem. To effectively counsel ourselves and others, we must understand how sin works and how it can be overcome. We will examine these areas in this booklet or in this outline. The sin is the problem. The Bible points the finger at the true enemies of mankind: the world, the flesh, and the devil. All of these agents are the result of sin. Sin is acting independently of and in rebellion against God and His Word. In Isaiah chapter 14 verse 12 and 13, we are given the picture of Satan's rebellion against God. He attempted to exalt himself above God. God responded by casting him out of heaven. In Genesis chapter 3, Satan prompts Adam and Eve to sin by disobeying God's command concerning the tree of knowledge, by choosing to eat the forbidden fruit. They exalted themselves above the Word of God. The result was that mankind received a sin nature and Satan became the legal authority over this present world na mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 2. Through God's plan of redemption, mankind is offered forgiveness and freedom from the effects of sin. At Calvary, Jesus broke the power of sin and Satan. He that had never sinned became sin and died in our place to satisfy God's legal requirement, which demands that sin be punished. Then, reference natin dyan 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:21, and Colossians 2:14. By this sacrifice, He broke Satan's power over our lives. Kikita natin sa 1 John 3:8. As we live under grace, as sons of God, sin no longer has dominion over us. John 1:12, Romans 6:14. John 1:12, Romans 6:14. In the following pages, we will examine sin and its effects and consequences. We will also explain how to apply Christ's victory to every area of our lives. The root of sin. So ito yung susunod natin, the root of sin. The root of sin is found in the choices we make. Sin entered both the universe and this world through choices that were made. We likewise face similar choices with our lives. We either choose to live according to our feelings and desires, or we
choose a life of obedience to the Word of God. One choice represents a sinful lifestyle based upon self-centeredness. The other is a righteous lifestyle based upon God-centeredness. The first choice results in an immediate but temporary fulfillment of selfish desires, which inevitably lead to spiritual and moral deterioration. The second leads to joy and freedom within God's order and produces personal harmony and integration. The one produces a conformance to the world, the flesh, and the devil. The other produces a conformance to the person and character of Jesus Christ. Adam and Eve were given this kind of choice. They live in a state of purity, harmony, and innocence with only one commandment: to obey in order to maintain this condition. Satan tempted Eve with the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Genesis chapter 3 verse 6. Both Adam and Eve chose to respond to their own selfish desires rather than God's commandment. Their eyes were opened to evil and independence, and they were brought under the dominion of sin. The results of their sin typifies the consequences of all sin. We will examine this in the following pages. So, tingnan natin yung the result of sin. The result of sin is separation from God. Ay, bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi, yan ang pinaka-goal natin sa isang tao, kasi kahit anong solution ang ating i-offer sa kanya, hanggat yung ugat ng problema ay hindi nasusolusyonan, ay pabalik-balik lang siya sa'yo, paulit-ulit lang siyang babagsak doon sa kanyang kinalalagyan, at kukulitin ka ng kukulitin. So, basic ito, kaya hindi ko na i-explain, pinapasadahan ko na lang, basta't may remind ko lang sa inyo na ang problema ng lahat, ugat ng problema ng lahat is their conditions sa Lord. And sin is the barrier, no? At ito lahat yung pinag-uugatan ng problema ng tao. So separation from God, that's the result of sin. Separation from God. Letter A break in fellowship. In Genesis 3:9, the Lord cries out to Adam saying, "Where are you?" Adam, because of his sin, was hiding, alienated from fellowship with God. Sin always breaks our fellowship with the Lord. Okay, kung na-break yung fellowship mo sa Lord, din syempre manganganak ito ng susunod na problema. Any rejection of the Word of God is an enthronement of ourselves. By choosing to sin, we strengthen our self-trust and lessen our experience with the presence of God. God cannot ignore sin. He spoke to Israel in Isaiah 59:2 saying, "Your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you." Letter B, sin brings judgment. Sin brings judgment. Jesus said, "He who rejects me and does not receive my words has that which judgment or judges him. Has that which judges him." John 12:48. Rejection of the Word of God is ultimately a rejection of God Himself. By our choice, we either judge the Word of God or allow the Word of God to judge us. When Satan and Adam and Eve rebelled against God, they did so by disobeying His command. Any deliberate rejection of His word will result in judgment and chastening. Adam and Eve's sin resulted in guilt. Genesis 3:8.
Child-bearing problems, Genesis 3:16. A curse upon the entire creation, Romans 8:22. The fallen sin nature, Ephesians 2:3. And expulsion from the garden, Genesis 3:23. The judgment of God can only be appeared through the forgiveness offered in the righteous sacrifice of Jesus Christ at Calvary. Ayan, ang susunod natin, baka mag-dwell tayo ng konti dito, yung personal disharmony. Ano yung personal disharmony? Sin also results in producing a disharmony in our personal lives. We see this immediately manifested in the reactions of Adam and Eve after the fall. Letter A is guilt. Genesis 3:8, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. See, kapag ang guilt ay nangibabaw sa puso ng isang tao, ang tanging magagawa niya is magtago or lumayo sa Diyos. Our conscience has been given to us as an inner register of the moral voice of God. Okay? Our conscience. So, yan ay inner register of the moral voice of God. Guilt must be handled correctly or it will continue to fester within us, bringing disharmony to our personal experience. So, ang guilt, yan ang nanggugulo sa ating kalooban, nanggugulo sa ating pagkatao. Kaya hanggat magulo ang pagkatao ng isang tao at hindi na susolve yun, then mahina siya talagang humarap sa mga problema. Paano niya ayusin yung problema niya kung yung pagkatao niya hindi naayos? So sa counseling ay tinutulungan natin yung isang tao na maayos yung kanyang sarili nang sa ganoon magkaroon siya ng kalakasan na ayusin ang kanyang buhay. Kung ang ginagawa natin, inaayos natin, tinutulungan natin ayusin ang panlabas, balik-balik lang siya doon dahil ang ugat ay nasa kanyang pagkatao. Letter B is fear. I heard your voice in the garden and I was afraid, Genesis 3:10. Guilt produces fear. We are afraid because we know we have sinned against our Creator. Adam failed to act correctly toward his guilt and fear. Instead of repenting, he hid himself from God. One of Satan's most deceptive tactics is to bring condemnation upon us during times of guilt, causing us to run away from God. In Hebrews chapter 4 verse 16, we are told instead to come boldly to the throne of grace and find grace to help in time of need. So, kapag hindi mo talaga nahandle ng tama ang guilt, ay mas mapapalayo ka sa Diyos at mas lalo kang malululong doon sa bisyo at malululong sa pagkakasala. Okay? So, we need to handle our guilt correctly. Once na nararamdaman na natin yung guilt and condemnation, imbes na lumayo sa Diyos, mas lalo tayong lumapit sa Kanya. This guilt must lead us to repent. Letter C is confusion. I was afraid because I was naked, Genesis 3:10. Sin can even confuse us in regards to what sin is. Adam wrongly blamed his guilt on his nakedness. We can fall victim to this kind of confusion. Often the real sin is our life lies concealed even from us underneath piles of rationalization and self-justification. We may have to look under the surface excuses in order to discover the real areas of sin. So, kaya confused yung tao kasi because of sin. Yung result ng sin. Kaya kung confused yung tao sa kanyang kalagayan, di wala siya talagang malinaw na
na dapat na magbibigay sa kanya ng katiyakan na magiging solusyon doon sa kanyang problema. Kaya nga siya nagpapa-counsel, kaya nga siya humihingi ng advice kasi hindi niya alam kung saan at kung ano. Confused yung tao kapag siya ay naputol yung kanyang kaugnayan sa ating Diyos. Ngayon, ito ang magiging resulta kapag mayroong personal disharmony. So, magulo ang iyong sarili, magulo ang iyong buhay kasi because of guilt, because of fear, and because of confusion. So, ito magiging resulta, problems with others. Okay, so, mahirap mahirap pag-ayusin ang nag-away kung silang dalawa o isa sa kanila ay magulo ang kanyang pagkatao. Diba? So, sa mga magpapa-counsel sa inyo, madalas ang sitwasyon ay yung kanyang problema sa ibang tao. Conflict sa ibang tao. Hindi pagkakaunawaan sa ibang tao. Alam nyo, kayo magalit pero kung kayo nagkakaroon ng issue lagi sa ibang tao, it's either hindi kayo naunawaan o hindi kayo nakakaunawa. Alam nyo, sa totoo lang ay hindi maayos ang pagkatao nyo. Hindi maayos ang ating sarili. Baka nangingibabaw sa atin ng guilt or fear or confusion. Ako ay nagpapasalamat sa Lord at hindi ako gaanong nai-involve sa conflict sa ibang tao. Madali akong unawain ng ibang tao at madali kong maunawaan ang kahit sino mang tao. Kung meron mang conflict ay hindi nagtatagal. Sa mismo ding yon, sa sandaling ding yon ay naayos ka agad kung meron mang conflict. Pero sa mga lagi may nakakaaway, lagi may inaaway, laging may kabangayan, nako, alam nyo, sa totoo lang, sarili nyo ang problema. So, paano ka maging effective na counselor kung sarili mo mismo ay magulo? Paano mo mapapatahimik at maayos ang buhay ng ibang tao kung ikaw mismo ang gulo ng pagkatao mo? Kaya nga ang dami sa totoo lang, ang gagaling magbigay ng advice. Hindi lang nila nare-realize yun na nandoon yung kakayahan na yun. Pero hindi nila nagagawa ito ng madalas kasi sila mismo alam nila magulo ang kanilang pagkatao. Kasi ang maayos ang kanyang pagkatao, always ready yan na magbigay ng advice. Pag maayos ang pagkatao mo, always ready na magbigay ng counsel. Loaded siya. At hindi siya nahihiya at hindi siya nag-aalanganin na mag-counsel kasi siya mismo alam niya na nasa tamang landas siya. Tahimik ang kanyang buhay. And so, maaring sa family members ninyo, meron yung talagang hindi siya natatahimik pag walang ginugulo. Hindi siya matahimik pag walang kaaway. Ako, nakaka-istorbo lang yun sa buhay. Yun ay resulta ng kanilang relationship sa Diyos at relationship sa sarili. Tandaan po natin ito, kapag ang isang tao hindi maayos ang kanyang relationship sa Diyos, ang resulta niyan, hindi magiging maayos ang kanyang relationship sa sarili, hindi na niya kilala ang kanyang sarili. At ang magiging resulta niyan, hindi magiging maayos ang relationship mo sa ibang tao. Kaya sa mga single, pagbawalan nyo ang sarili nyo na makipagrelasyon sa ibang tao, pagbawalan nyo muna. Hanggat hindi nyo naayos ang relationship nyo sa Diyos at relationship nyo sa sarili nyo. Kasi pag hindi maayos ang relationship mo sa Diyos at sa sarili mo,
It's either sasaktan mo lang yung tao or ikaw ang masasaktan kapag nakipagrelasyon ka. Pag bulay-bulayan yung sinasabi ko sa inyo, para hindi tayo makapanakit or hindi tayo masaktan. Mababa ang porsyento ng isang taong maayos ang kanyang relasyon sa Diyos at maayos ang relasyon sa kanyang sarili. Mababa ang porsyento na siya ay masasaktan sa isang relationship. Yung mga nauuwi sa breakup, sa totoo lang, breakup muna ang nangyari sa kanila sa Diyos. At yung kanilang relasyon sa sarili ay hindi talaga maayos. Besides destroying mankind's relationship with God, sin also created entirely new obstacles in our relationships with other human beings. On the following pages, we have listed 3 common areas of problems in relationships which are caused by sin. Letter A, shifting the blame. Nako, sa loob na ng pamilya, ang dami yan. Yung hindi niya masisi, maamin, maako ang pagkakamali, naghahanap siya ng pwedeng ma-blame niya, masisi. Okay? Genesis 3:12, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree. Hindi man lang niya nasabi sa Diyos na, ako, patawarin po ninyo ako. Hindi po ako naging responsible. Hindi ko nabantayan ang aking asawa. Patawarin po ninyo ako at nakalimot ako sa inyong utos. Pwede naman niyang sabihin sa time na yun eh. Pero ang ginawa niya, naghanap pa siya ng masisisi. Tanungin mo yung ngayon yung mga nauwi sa divorce, ang kanilang marriage life. Ilan lang yung talagang aaminin niya na siya ang dahilan kung bakit sila nag-divorce. Sa mga nag-break up na mga magkasintahan, tanungin mo ang bawat isa sa kanila, walang aamin. Isisisi doon sa nakarelasyon niya ang dahilan kung bakit sila nag-break. To avoid personal responsibility for our sin, we quickly point the finger in another direction. In this case, Adam blamed both God and Eve. Kalahin mo, pati ang Diyos sinisi na niya. Ikaw kasi, binigyan mo ako ng ganito, ng ganyan eh. Sinisi ang Diyos, sinisi si Eva. Hindi niya sinisi ang kanyang sarili. God wants a confession, not an accusation. Ulitin ko. God wants a confession, not an accusation. Madalas nag-aakusa tayo kaagad, di ba? Imbis na i-confess na natin yung ating pagkukulang at pagkakamali, naghanap pa tayo ng maakusahan. If we can't fully blame another, our tendency is to at least partially do so in order to lessen our responsibility. Ito naman. Kung wala man tayong talagang ma-blame o hindi natin magawang i-blame talaga yung isang tao, partially biniblame natin siya. Para at least ay mabawasan yung ating responsibility. Nararanasan ba natin yan? Na hindi mo magawang ibuntun lahat doon sa tao yung responsibilidad. Kung sino talaga ang nagkasala, nagkulang. Maaring meron siyang depensa, kaya hindi natin magawang ibuhos sa kanya lahat. Pero ang ginagawa natin is partially blaming other people para at least makabawas yun sa responsibility natin. At hindi tayo 100% nasisisi ng ibang tao.
Dinidepensa natin yung ating sarili. Letter B is bitterness and resentment. When Adam was confronted, his accusation against his wife revealed a degree of resentment for involving him in her transgression. Sin often results in an underlying resentment towards others. These feelings must be dealt with promptly, or problems with others will only be complicated. Reference natin dyan is Matthew 18:15, Ephesians 4:32. Okay, because of our broken relationship with God at yung ating sarili na wala ng order, walang kapayapaan, hindi maayos yung ating relationship sa Diyos, nagresulta sa hindi maayos yung ating relationship sa ating sarili, edi magre-resulta ito sa hindi maayos na pagkakaroon ng relasyon sa ibang tao. Then pag hindi na maayos ang relasyon mo sa ibang tao, sinisisi mo ang ibang tao kung mayroong mga problema. And then pangalawa, magkakaroon ka ng hinanakit at galit sa ibang tao. Kapag ang tao mayroon na siyang hinanakit, mayroon siyang sama ng loob, at mayroon siyang galit sa isang tao, then ang galit na yon at hinanakit na yon ay laging madadala niya yon sa kahit sinong tao. Sa una, hindi pa niya gagawin yon. Lalo kung ang kanyang kasakasama ngayon, halimbawa, ay nakakapagbigay sa kanya ng comfort, nakakapagbigay sa kanya ng kahit pa paano favor. Hindi pa niya na ibabaling doon sa taong yon yung kanyang hinanakit na nasa loob. Pero once na ito ay na-trigger, halimbawa, humingi ka ng favor sa kanya at hindi niya naibigay, then yung hinanakit na yun na nandiyan na sa loob, matitrigger yon. Imbis na yung galit na yon, yung hinanakit na yon, na ito'y talagang nakafocus sa isang tao, nung siya'y na-trigger, na ibaling mo doon sa isang taong tumutulong sa'yo, nagmamahal sa'yo, sumusuporta sa'yo. Pag meron na namang isang tao na makakasama mo, okay sa una. Pero once na meron nangyari na makaka-trigger doon sa hinanakit dyan sa puso mo, hindi magre-release ulit yon. May babaling mo ulit sa kanya. Ganun talaga ang magiging resulta noon. Maging yung pinakamamahal mong tao ay pwede mong maibaling sa kanya yung hinanakit. Kaya kailangan talaga na maayos natin yung ating relasyon sa Diyos na magre-resulta sa kaayusan ng ating pagkatao upang magkaroon tayo ng maayos na relationship sa ibang tao. Hindi natin kayang i-handle ang relationship sa ibang tao hanggat hindi naging maayos ang relationship natin sa Diyos at sa ating sarili. Once na involved na ang tao, problema na yan. Kasi hindi kayo parehas ng kalooban at kagustuhan. Kaya every time napapasok ka sa any kind of relationship, friends or boyfriend, any kind of relationship, once na pinasok mo na yan, pumapasok ka sa problema. Kasi meron siyang sariling kalooban at meron kang sariling kalooban din. Pag hindi nag-match yun, edi away. Pero kung maayos ang relationship mo sa Diyos at maayos ang relationship mo sa sarili mo, then nagkaroon ka ng relationship sa tao, kahit ano pa ang kanyang gusto na against sa kagustuhan mo, hindi kayo magtatalo. Lagi kang titingin ng
common ground sa Kanya para magtagpo ang inyong interest. It's either pagbibigyan mo siya, and then next, pagbibigyan ka rin niya sa isang bagay na hindi ka naman interesado, pero siya interesado. Pero hindi mo kayang gawin yon kung hindi maayos ang relationship mo sa Diyos at sa sarili mo. Kasi pag hindi na maayos ang relationship mo sa sarili mo, syempre gusto mo sarili mo lang. Gusto mo ikaw lang ang napapasaya. Pero hindi mo naisip na kailangan mo palang pasayahin ang kapwa mo. Hindi mo naisip na kailangan mo palang pasayahin din yung kaibigan mo, o yung boyfriend mo, o yung girlfriend mo. Pero iniisip mo lang, sarili mo, kailangan kanyang pasayahin. Ganun talaga ang kaisipan ng isang tao na hindi maayos ang relationship sa Diyos at hindi maayos ang relationship sa sarili. Then, letter C, gossip and slander. Yan. Whoever hides hatred has lying lips. And whoever spreads slander is a fool. Sabi niya, ang sino mo nagtatago ng hinanakit sa kanyang puso, meron siyang sinungaling na dila. Ano ibig sabihin nito? Alam mo, kapag may hinanakit ka sa isang tao, kapag siya kinuwento mo sa ibang tao din, ay kikwento mo doon sa ibang tao, ay yung kung paano ka galit doon sa isang tao, lahat ng masasama sa kanya, to the point na hindi mo na nasasabi ng 100% yung pagkatao niya doon sa pinagkukwentuhan mo. At pwede ka pang magdagdag o magkulang ng sinasabi mo na kwento tungkol sa kanya para yung kinaiinisan mo ay kainisan din niya. Ganun talaga. Ang hinanakit na gustong manganak yan. Aburido yan pag hindi nanganganak. Kaya kung nararamdaman mo na yung hinanakit mo sa isang tao, yung sama ng loob mo sa isang tao, pag nararamdaman mo na yan, gusto mo maghanap ng isa pang taong magkaroon din ng sama ng loob sa kanya. Kaya kailangan mong magkwento. Kailangan mong i-release yung sama ng loob mo sa pamamagitan ng pagkukwento. At yung pagkukwento, it's either kulang or sobra para magiging dalawa na kayo na may sama ng loob doon sa tao. Ngayon, pagka naging dalawa na kayo, at least ikaw ay lumuwag yung pakiramdam mo kasi nabawasan, napunta sa kanya. Kaya mag-ingat po kayo pag may nagkikwento sa inyo ng sama ng loob sa kapwa niya. Mag-ingat kayo kasi punong-puno na yung kanyang damdamin. Gusto niyang i-transfer yung iba sa'yo. Kaya i-detect yung mabuti kung bakit siya nagkikwento ng tungkol sa isang tao. Ano bang purpose ito? Ba't niya kinikwento? Alamin mo muna yung pinaka-purpose niya. Pero kung sasakay ka kaagad na hindi mo alam yung motibo niya, mabibiktima ka. Matatransfer sa'yo yung kanyang hinanakit. At kadalasan ganito nangyayari sa mga common care counselor. Nadamay sila doon sa problema ng tao. Naging one-sided na sila. Alamin mo ang purpose ng isang taong nagkikwento sa'yo ng kanyang hinanakit sa ibang tao. Para alam mong isara ang puso mo. Actually, pag ikaw ay nagka-counsel, mas magandang isara mo muna ang puso mo sa aspeto na parang ini-inject sa'yo o tinatransfer sa'yo yung kanyang hinanakit. Once na nagkwento na siya ng kanyang hinanakit at sama ng loob sa ibang tao, isara mo yung puso mo. Huwag mong tanggapin. Ipadama mo sa kanyang pagmamahal. Idepensa mo yung tao nang hindi halata para hindi naman siya magalit sa'yo. Pwede mong gawin yun. Pwede mo idepensa yung tao kasi it's unfair, di ba? Wala siya doon eh. Paano niya maipaglalaban ang kanyang sarili? Paano niya maipagtatanggol? Paano niya maididepensa ang kanyang sarili? Wala siya doon. So, it's unfair na laban yun. Kinikwento mo sa isang tao lahat ng pagkakamali ng isang tao na wala man lang siya doon para maidepensa ang kanyang sarili. Hindi patas na laban yun. Duwag ka. Kaduwagan yun.
O baka naman takot ka talaga sa kanya, kaya ayaw mong ikwento yon na nakaharap siya. O, ang pagkwento ng iyong sama ng loob sa isang tao na ang purpose mo ay para madagdagan lang yung taong magkakaroon ng sama ng loob sa kanya, yan ay kaduwagan. Kasi kung matapang ka, edi hinarap mo na lang sana, sabihin mo na lang sa kanya lahat, makipag-ayos ka na lang sa kanya, prangkahin mo na lang siya, yan ang matapang na tao na mamrangka. Pero yung ikikwento mo siya sa iba, kaduwagan. O, kaya nga madalas, hindi naayos yung ganong issue kasi imbis na harapin natin yung tao at sabihin sa kanya kung ano yung ayaw mo sa kanya, sa iba natin sinasabi. Dahil mo na sinasabi natin sa iba, akala natin, sa time na yun, natatransfer yung hinanakit mo. Pero hindi mo alam, mas lumalalim yung hinanakit mo sa kanya. The more niya kinikwento mo yan, mas lalong lumalalim yung hinanakit mo. Kasi pag kinikwento mo, naalala mo yung sama ng loob mo sa kanya. Pag naalala mo, naisip mo. Pag naisip mo, syempre, bumababa sa puso mo at mas lalong lumalalim yon. Ano man ang iniisip mo lagi, lalalim yon. Magiging parte na ng buhay mo yon. Kawawa yung mga may hinanakit kasi ang bigat ng kanilang dinadala. Ang bigat ng kanilang dinadala. Hindi sila makapag-concentrate pag naalala nila. Then, sabi nito, one of the ways sin compounds its destructiveness is by camouflaging bitterness through but harmful statements which we make about others. True but harmful statements. Parang ganito. Sabihin ko lang sa inyo kasi totoo naman it's true. Yung sinasabi mo, true statements, but it's harmful. Madidetect niyo yan. Mamimit niyo yan sa mga magpapa-counsel sa inyo. Mag-ingat kayo pag may mga ganun. Alam sa totoo lang, mahirap i-counsel, mahirap magbigay ng counsel sa mga mahinanakit. Ako maraming beses nang naranasan. Ang hirap. Pwede siyang makinig sa'yo. Pero kung yung hinanakit niya, hindi siya willing na i-release, walang nangyari. Nakinig lang siya sa'yo. Nagpalipas oras lang siya. Nagpakalma lang siya ng pakiramdam. Pero hindi naman siya tumalima doon sa counsel na binigay mo. Kaya pag sa akin, natutunan ko, pag ganong issue, pag meron silang hinanakit sa kanilang, it's either family members or ex nila, mga ganon, hindi ko na sila dinadirect doon, o hindi ko na sinasakayan yung kanilang kinikwento. Dinadirect ko sila sa Word of God or kay Jesus Christ, who is love. Yung power of love. At yung destructive power of bitterness, ipinapaliwanag ko sa kanila yan. The destructive power of unforgiveness. Hatred. Kapag meron kang sama ng loob sa ibang tao, hindi yung taong yon na ikinasasama ng loob mo ang naapektuhan ng husto, kundi ikaw na mayroong hinanakit at sama ng loob sa kapwa. Ikaw ang pinakaunang naapektuhan. Ikaw ang nabibigatan. Halimbawa sa akin, magalit ka sa akin. O di magalit ka lang. Hindi ako naapektuhan kung may galit ka sa akin. Pero ikaw ang sobrang naapektuhan. O sa inyo, pag may galit sa inyo, pag-aralan yung hindi kayo maapektuhan. Kasi natututunan yun. The more na ikaw ay lumalapit sa Diyos, the more na inaayos mo yung relationship mo sa Diyos, at the more na nagpapakain ka ng Word of God sa Spirit mo, ay mas humihina yung chance ng sama ng loob na manatili sa'yo. Nandoon pa rin, may struggle pa rin, pero dahil sa malapit ka sa Diyos at puno ka ng salita ng Diyos, mayroong lakas na i-resist yung temptation na magkaroon ng sama ng loob.
Okay, so finding the problem. Finding the problem. We have examined the root and the results of sin. To effectively deal with sin, we must thoroughly understand how it works and what it produces. The job of the counselor is to help the counselee identify the real source of his or her problem. Ulitin ko, no? The job of the counselor is to help the counselee identify the real source of his problem. By the time someone reaches out for help, there may be a number of outward symptoms which conceal the actual root sin. To further complicate the matter, the person may not want that area revealed. He may attempt to divert your attention in a different direction. Alam mo yung mga counseling na matinik. May mga nagpapa-counsel na matinik. Kapag nakukorner mo na siya doon sa pinaka-source ng kanyang problema at pinaka-dahilan ng kanyang problema, lalo kung alam niya na ang problema sa sarili niya. Ako, ayaw niyang mahayag yun. Ayaw niya na ma-reveal yun. Kaya gagawa siya ng paraan. Hahanap siya ng ibang daan na kung saan ay dadalhin ka niya upang yung daan na tinatahak mo ay hindi mo tahakin. Ang tinutukoy ko ay yung talagang nakikita mo na yung pinagmumulan ng kanyang problema. Kasi the more na ikaw ay nagka-counsel, the more na ikaw ay nagiging expert counselor at mapapabilis na yung kung paano mo i-identify yung source ng problema ng isang tao. Minsan sa unang minuto ng kanyang pagkukwento, minsan nadidetect mo na kaagad kung ano ang pinaka-problema ng tao. Minsan may mga lalapit sa'yo, nauna na yung luha. Pagdating sa'yo, umiiyak na. Doon pa lang sa pag-iyak niya, minsan naaamoy mo na kung ano na yung problema niya. Ganun pagka ikaw ay nasasanay na sa pag-counsel. Pero hindi ka agad ganun. Hindi ka agad mararating mo yun. The more na you are seeking to help people na maibalik yung broken relationship nila sa Diyos at maibalik yung tamang pagtingin nila sa kanilang sarili, yung pagkakaroon ng self-esteem. No? Kasi hindi dapat nawawala yun sa goal ninyo pag nagka-counsel kayo. No? Ang tao bang ito na kinakaunselan ko, kahit na ipinapakita niyang on fire siya sa Panginoon, totoo ba talaga na siya ay connected sa Diyos? Pagka-defensive yung tao or nagkikwento ka agad yan ng kung paano siya ka-on fire sa Lord, wag kang maniwala ka agad. Pakinggan mo lang yung kwento niya, malalaman mo kung totoo nga o hindi. Okay? So, hindi mawawala dapat sa goal mo yung pag nagka-counsel ka. Connected nga ba talaga ito sa Diyos? Kasi kung connected ito sa Diyos, bakit hindi niya masolve yung kanyang problema mag-isa? Lalo kung yung problema simple lang tapos hindi niya mahanapan ng solusyon. Disconnected sa Diyos talaga yung tao pag ganon. Kasi ang taong connected sa Diyos, fruitful ang buhay niya. Magkakaroon siya ng problema, pero madali lang solusyonan kahit gaano ito katindi. May mga problema siyang mararanasan na talagang hindi niya makikita ang paraan. Pero kung talagang connected siya sa Diyos, hindi mo matitinag yan. Hihingi ng counsel yan, pero sa totoo lang, nangusap na ang Diyos sa kanya. Hahanapin lang niya ang confirmation doon sa kung kanino siya magpapa-counsel. At yung ika-counsel sa kanya, sinabi na ng Lord sa kanya, kung tumpak yung counsel na binigay sa kanya, sa totoo lang, sinabi na ng Lord sa kanya. Ganyan ang tao pag connected sa Lord. Pero pag disconnected yan sa Diyos,
Simpleng problema, hindi niya kayang handulan. O kaya tinitingnan natin lagi yon sa isang taong nagpapakounsel sa atin kung siya nga ba ay connected sa Lord or hindi. Kasi pag natulungan mo yan, ma-realize niya na hindi siya connected sa Diyos, ma-realize niya kailangan niya mag-connect sa Diyos kahit hindi mo na siya bigyan ng counsel. Ang Diyos mismo, pag nag-connect siya sa Diyos, Diyos mismo magbibigay ng solution sa kanya. Or madali niyang makita, ma-identify kung saan yung problema niya, kung saan nagmumula, kung ano ang dahilan. Pero pag disconnected sa Diyos, hindi niya ma-determine eh. Hindi niya ma-identify kung saan nagmumula yung problema. Basta alam niya may problema siya, pero hindi niya alam kung saan nagmula. Kung anong pinag-umpisahan. Kung bakit niya nararanasan yon. Hindi niya ma-determine. Hindi niya alam kung siya ay namumroblema dulot ng kanyang ginagawa or talagang siya ay unfair sa Lord kaya sinusubok siya ng Satanas. Hindi niya ma-determine. Hindi niya ma-identify. And then, hindi mawawala sa goal natin pag nagka-counsel tayo, yung tulungan mo siya na bumalik or magkaroon siya ng tamang pagtingin sa kanyang sarili. Sa kadalasan ng tao nagkakaproblema kasi una sa lahat, mali ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Mali ang kanyang panukat sa kanyang sarili. Sinusukat niya ang kanyang sarili base sa kanyang mga pagkukulang. Sinusukat niya ang kanyang sarili base sa pagkukulang ng ibang tao sa kanya. Sinusukat niya ang kanyang sarili base sa mga nararanasan niya kasalukuyan. O kapag mali ang panukat ng iyong pagtingin sa sarili, ay talagang hindi mo mahandalan yung problema. So tutulungan mo siya kung sino na siya ngayon kay Kristo, na hindi nagbago yon kahit sa time na siya nagbago. Nagbago yung pananampalataya mo, nagbago yung pagmamahal mo, nanlamig, nagkulang. Hindi nagbago yung kanyang pagkatao kay Kristo. So tutulungan mo siya ngayon na ibalik yung tamang pagtingin niya sa kanyang sarili. Nasukatin niya ang kanyang sarili ayon sa ginawa ni Kristo, hindi ayon sa kanyang ginawa. So pag bumalik yung tamang pagtingin niya sa kanyang sarili, babalik din yung kanyang confidence. Kaya ko ito. Kaya kong harapin ang problema na ito. Ang mga iba, walang confidence na humarap sa problema kasi hindi tama ang kanilang pagtingin sa sarili. So as a common care counselor, mamimit mo lagi yan. At yung mga ganitong problema, hindi na dapat pinaparating kay pastor. Dapat ikaw na mismo mag-handle nito. Ang problema, kung tayo mismo, hindi tama yung pagtingin natin sa ating sarili. Hindi talagang kakailanganin natin si pastor. Kakailanganin natin yung tulong ng mga church leaders. Kasi tayo mismo, hindi maayos yung ating pagtingin sa ating sarili. Pero sasabihin ko sa inyo, one of the major problems of the believers ay dahil sa disconnected siya sa Lord or hindi tama ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kaya dapat maging expert tayo doon. Paano natin i-connect ang tao sa Diyos pag na-disconnect yung kanyang relationship? At paano natin tutulungan isang tao na bumalik yung kanyang tamang pagtingin sa kanyang sarili? Self-esteem. Proper self-esteem. Kaya, paano natin matutulungan yung mga tao magkaroon ng proper self-esteem? Kailangan tayong maging expert dyan kasi ang dami mong mamimit na ganyan sa church or even sa labas ng church. So, paano mo sila i-connect sa Lord? At paano mo sila tutulungan magkaroon ng tamang pagtingin sa sarili? Sa totoo lang yung mga nagpapa-counsel sa mga psychiatrists, disconnected naman talaga sila sa Diyos eh. Hindi lang nila alam. Saka hindi tama ang kanilang pagtingin sa sarili. Yan, pag ang tao disconnected na nga sa Diyos, tapos mali ang kanyang pagtingin sa sarili, yan ang pagmumulan ng lahat ng problema sa kanyang sarili. At sa mga iba pang aspeto ng kanyang buhay, diyan na mag-uumpisa ang lahat. At konting problema lang, malit na problema, hindi niya kaya. So the job of the counselor is to help the counselee identify the real source of his problem. By the time someone reaches out for help, there may be a number of outward symptoms which conceal
the actual root of sin. To further complicate the matter, the person may not want that area revealed. Okay, kung nagka-counsel ka ngayon, kapag ang isang kinakaunselan mo, ay iniiba niya yung direction ng usapan, then dapat ikaw wise ka doon. Bakit yung iniiba? Try mong ibalik ulit. Pag ito iibahin niya ulit ang direction, yun. Yun talaga ang ugat ng problema niya. Bakit niya ako iniiwas doon? O pag talagang persistent siya, balik o ibahin ang direction, then siguro hanap ka ng pagkakataon maprangka mo siya nang hindi naman masakit. Maaaring sabihin mo, alam mo Brad, kung talagang gusto mong masolve ang problema mo, simple lang huwag mong ibahin yung direction sa akin sinasabi. Kasi palagay ko dito nagmumula yung problema mo. At kung talagang gusto mong masolve yung problema mo, so kailangan mo sigurong harapin ang katotohanan. At kailangan mo sigurong magpakatotoo sa oras na ito. Kung ang habol mo ay masolve ang problema mo. Siguro kung ganun ang pagsasabi mo, hindi naman siya siguro ma-offend. Ma-offend siya kung ang sasabihin mo, akala ko gusto mo masolve ang problema mo. Bakit hindi ba mong usapan? Pag ganun, ma-offend siya. Maraming paraan para sabihin sa kanila na hindi sila ma-offend nang hindi nila ibahin ang usapan. We must become wise to the dynamics of sin. We must become wise to the dynamics of sin. Sin can have very sophisticated and deceptive ways of concealing and justifying itself. Okay, kung ang nagpapa-counsel sa inyo ay hindi niya ipinapakita or iniiwas niya ang kanyang sarili sa mga sinasabi niya sa iyo na wala siyang ginawang mali. Kung puro ganun siya, puro ganun sinasabi niya na wala man akong ginawang mali. Ginagawan ko siya lagi ng kabutihan, ganito, ganyan. Wala akong maisip na ginawa kong mali. Pero sa totoo lang, alam niya, meron siyang ginawang mali. Yung sinasabi ang pagkikwentong yon, yun ay pagtatago ng tunay na problema. Ganun mag-camouflage ang taong alam niya, lalo na kung ang ugat ng problema ay dahil sa ginawa niyang kasalanan. Ganun siya mag-camouflage. Puro sarili niyang kabutihan ang ipinapakita. Kasi brother, kasi sister, hindi ako nagkulang sa kanya kasi ganito, ganyan. Pero alam niya sa kanyang sarili. Sa isang kasalanan ginawa niya, kaya niya pinagdadaanan ng problemang yon. Siguro sa atin, sa inyo mismo, di ba? Nung nagdadaan kayo sa pagka-immature at karap niyo ang pastor or yung mga church leaders sa inyong church, nagka-camouflage din kayo, di ba? Kasi ayaw ninyo na malaman nila na kayo ang dahilan. Okay? Often the person you are counseling is blind to the real problem in his life. Ulitin ko The person you are counseling, often the person you are counseling is blind to the real problem in his life. Bulag talaga. Kadalasan bulag talaga yung nagpapa-counsel sa inyo sa talagang totoong problema niya. Bulag or nabubulag-bulagan. Such as a bad attitude or motive. The counselor is like a surgeon that must first diagnose the cancer and then use his skills in order to
to see it removed. Pag nagka-counsel kayo, kumbaga para kang isang doktor na mag-oopera. Hindi mo basta-basta operahan, di ba? Kailangan mo nang i-diagnose, kailangan mo nang pag-aralan ng lahat bago mo gamitin yung skills mo. O bago mo gamitin yung skills mo na magbigay ng counsel, i-diagnose mo muna spiritually, mentally, and emotionally. O, may mga may mga matitinik na counsel eh. Hindi mo mahalata. The way na sila magsalita, yung confidence level nila, o yung mga pinipili ng pag-usapan ninyo, minsan hindi mo mahalata na something is wrong sa kanila. Pero as a common care counselor expert, syempre alam mo 'yon. Hindi mo lang pinapalata sa kanila, pero alam mo 'yon. Kasi pag ikaw ay counselor, common care counselor, at madalas nagbibigay ka ng care sa mga tao sa area ng mga ganitong problema pinag-uusapan natin. Minsan natitrain pati discernment mo. At hindi lang discernment, maging yung mind reading ability ay nadidevelop din. Okay yun. Spiritual discernment. Then nababasa mo yung kanyang isip, hindi dahil sa psychologist o psychiatrist ka, kundi sadyang ganun lang talaga ang ikinikilos ng mga ganong tao. Nababasa mo na yung kung paano sila magsalita, yung eye contact ninyo, yung facial expression, yung body language niya, na ikukumpara mo na sa mga na-counselan mo. Kaya sa pagsasalita pa lang ng counseling ay may mga possible advices ka na naka-ready na. Kasi alam mo na kung ano ang kanyang pinagdadaanan. O tapos combined pa ng Holy Spirit leading you, speaking to you. Kaya siyempre, ang Holy Spirit, mahal din sila ng Diyos, di ba? Mahal sila ng Diyos. Siyempre, gusto ng Diyos na maayos yung kanilang kalagayan. So paano mangyayari yun? So, by the help of the Holy Spirit. No? Okay, so, meron pa tayong 5 minutes. Genuine deliverance requires identification of the root sin. This demands a willingness on the part of the person being counseled to be honest and transparent. So, kung maililid mo yung isang tao na maging honest siya, maging transparent siya, kung madadala mo siya sa sitwasyon na yun, it's better. Mas maganda yon na madadala mo siya sa sitwasyon na magiging honest siya, maging transparent siya. But it takes time, no? It takes effort and time para madala mo siya sa isang sitwasyon na maging honest at transparent siya. Maganda yon. Kaya but it takes time. Kaya nga sasabay talaga ang discernment. And ang ganda kung magmamanifest ang mag-operate ang gifts of the Spirit, yung revelation gifts. Okay, may mga ganong counselor. At napakaganda magpa-counsel sa mga ganon kasi hindi lang yung alam nila naturally, mentally, or any knowledge na nag-gain nila, hindi lang sila nagre-rely doon. But nagre-rely sila sa kung ano ang tumpak na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos sa specific situation ng buhay ng counselee. Okay? Pero kahit wala yon, loaded ka ng Word of God, and then na-train ka na by experience,
Nababasa mo na kaagad yung tao dahil sa dami niya ng na-counselan mo. Masosolve pa rin yung ano. At tapos nagtitiwala ka pa rin na ginagabayan ka ng banal na espiritu. So, pwede pa rin. But it's better na madala mo sila sa isang sitwasyon na hindi na sila naiilang maging honest at maging transparent. Sa totoo lang, ang tao, kapag na-corner ko ang isang tao, nakakwentuhan ko yan ng ilang minuto, ilang oras, depende sa kung anong klaseng usapan. Then, naging transparent sila sa akin. And then, ang mga iba, alam ko na hindi nila pinapakita or hindi nila sinasabi ang lahat-lahat para hindi ko ma-picture yung talagang sitwasyon. Yan. Pero talagang may mga na-counselan ako na as in transparent talaga. Walang itinago. Walang itinago talaga. Yan. It takes skills na. No? The counselor can help promote this willingness by confessing similar areas of difficulty. So, paano nangyayari? Paano natin sila madadala sa sitwasyon na magiging transparent sila? Madali lang. Kung meron kang maikikwento na similar doon sa kanilang pinagdadaanan. Lalo na kung sarili mo, na-experience mo, sasabihin mo sa kanya, alam mo sister, ganyan mismo ang nangyari sa akin. Takot kong sabihin dati, takot kong i-confess, takot kong aminin, pero basta't ginawa ko na lang sister. Pero ganyan din mismo. Nalala ko tuloy isang kapatiran na medyo sensitibo yung kanyang problema na kinukonsulta sa akin. At syempre, girl thing yung bagay na yon. anong kwan ko doon. Although alam ko, pero syempre, nahiya din ako. Hindi lang siyang nahiya magpa-counsel sa akin. Kundi ako rin, syempre, babae yon. Diba? Although sa sa online lang, kahit na, nakakaya pa rin yon. Ngayon, alam kong wala naman siyang ibang malalapitan, dinadirect ko siya kasi ganoon ako, dinadirect ko siya sa ibang leader ng church ng mga babae. Kung may babae nagpapa-counsel, dinadirect ko sila sa mga babae na medyo they are growing na para mas makatulong sa paglago nila. Kahit alam ko yung ika-counsel ko sa kanila, dinadirect ko sila sa tina-turn over ko sila sa sa mga ibang leaders para mas makatulong sa paglago nila. Pero ito is sa time na ito talagang wala siyang close na leader sa aming church na babae. About babae yung kanyang ikinukonsulta. Tapos dumating na kami doon sa punto na nagkahiyaan na, nahiya na siya, then nalungkot na siya. Sabi ko sa kanya, naisip ko, alam mo sister, naalala ko tuloy yung kwento ng ng kapatid ko tungkol sa ganyan. And sinabi kong yun, talaga, sabi niya. Actually, doktor siya kako. Nakwento niya sa akin, siyempre, doktor, may mga knowledge sila sa mga ganyan. Ganun ba? Sabi niya. Hanggang sa naging transparent na siya. Kasi ganito kasi basta kung gusto mo tawagan mo siya, bigay ko yung number. Hindi naman niya tinawagan kasi nasagot naman na yung kanyang yung kanyang katanungan. Kung mayroon kang maikikwento tungkol sa iyo, tungkol sa mga malapit sa iyo na natulungan mo na similar doon sa kanyang pinagdadaanan, then pwede mo siyang madala sa pagiging honest at transparent. Okay, so ngayon dito muna tayo magtatapos. 12:35 a.m. ngayon. You're blessed.